Isang mainit na balita ang lumutang ngayon matapos mabunyag umano ang maanomalyang paggamit ng pondo ng bayan na inilarawan ng ilang grupo bilang walang habas at hindi makatarungan. Ayon sa mga paunang ulat, si Pangulong Kuting Jr. ang sinisisi ng ilang sektor dahil sa umano'y maling paggasta ng bilyon-bilyong pisong pondo na dapat sana'y inilaan para sa mga serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, kalusugan at ayuda para sa mahihirap. Sa gitna ng lumalakas na panawagan para sa pananagutan, ilang progresibong grupo at mambabatas ang naghain ng resolusyon upang imbisigahan ang isyu. Naniniwala silang may sapat na baten upang questionin ang mga disbursement report ng ilang ahensya sa ilalim ng administrasyon. Ayon sa mga tapagsalita ng mga grupong ito, ang paggamit ng pondo ay tila isinagawa ng walang sapat na transparency at konsultasyon mula sa taong bayan. Samantala nanindigan ng palasyo na handa itong harapin ang anumang imbisigasyon at itanggi ang lahat ng aligasyon. Ayon sa Malacanang, ang paggasta ay alinsunod sa mandato ng pamahalaan at irregularidad na sumasailalim sa audit ng Commission on Election o COA. Sa kabila nito, patuloy ang sigaw ng taong bayan para sa hustisya, pananagutan at mas malinaw na pamamahala sa yaman ng bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Reallocate nila sa kanilang akap-akap, sa kanilang mga tupad-tupad, sa kanilang mga ayuda kasi nga naman gagamitin nga nila sa eleksyon, 'di ba? Nakikita nyo, nagmumul tour sila. Si Tambaluslos, ginagamit nila ito na pamimigay sa taong bayan para sa kanilang agenda, political agenda sa 2025 election at 2028, pero kahit anong gawin nila, walang amor ang taong bayan sa kanila. Nakikita mo naman, may nakita ako sa reel na si Bangag kumakaway-kaway dun sa mga tao. I think they're like, bibigyan ng ayuda. Matamlay ang mga tao. They're there just to get the package, but not really dahil gustong-gusto nila si Bangag, dahil ginagawa ni Bagag ang tama. Nandyan yung mga taong yan kasi kapit sila sa patalim, biktima sila ng bagyo, kayo dyan ng baha. Kaya naman kahit naman din ako, kukunin ko yung boxes na yan from DSWD kasi pera nyo naman yan. But again, kitang-kita nyo na talagang si Bangag ay wala ng ningning. Dahil ever since wala ng ningning, dahil siya ay addictus benedictus. Nakita na ng tao, okay, dami ko naman lipstick dito. Okay, nakita na ng mga tao na sabi nga niya, palangga, nabudol din ako katulad mo. Ayan, palangga, nabudol din ako katulad mo. So again, ang magiging impact nito mga kababayan sa ginagawa nila ay para sa inyong kinabukasan na dapat kayo ay magkaroon ng mabuting paggalaw dyan, transportation, pag-transport ng inyong mga negosyo, pagpasok ng inyong mga anak, pagpasok nyo sa trabaho, pag pumunta kayo ng ospital. Ang grabe ang impact nitong ginagawa nila sa pag-reallocate, okay, ng budget instead of dito sa mga flagship project na ito o mahalagang proyekto na ito, nilalagay nila sa ayuda, mga palangga. Kaya again, gagamitin nga nila ito sa kanilang what? Kanilang agenda. Ngayon, kasi itong Mindanao Railway Project na ito, mga palangga, actually, hindi naman si Pangulong Duterte, asan na yung phone ko? Hindi si Pangulong Duterte ang nagsimula naman talaga nito. Kumbaga, wait a minute, I think na-screenshot ko. Okay. Tingnan natin yung history nito, ha. History. Okay, ito, history. Okay. Nung panahon pa lang, sabi dito, nung panahon pa lang ni Manuel L. Quezon, ay, sabi dito, diniscuss niya na ito kay General, sabi, the President discussed with General Harrison and A.D. Williams their insights about the possibility of a Mindanao Railway Plan. Panahon pa ni Quezon, mga palangga. Imagine niyo, hindi naman talaga si Pangulong Duterte ang nagsimula nito. O, panahon ni L.P. Jocarino, Proclamation number 182 na series of 1950, reserving for railroad right of way.
purpose a certain parcel of the public domain situated in the municipality of Kidapawan Province of Cotabato, Island of Mindanao. Diosdado Macapagal, Tatay ni Gloria, Republic Act number 4156, Section 3, allocating 50 million pesos for the survey and establishment of a railway system in Mindanao. Marcos Sr., ang tatay ni Bangag. Republic Act 6366, an act to provide the rehabilitation and modernization of the Philippine National Railways. So hindi naman si Marcos Sr., si Diosdado Macapagal at iba pang mga leaders in the past, ang may utak nito, si Quezon nga, actually, ang unang-una. Diba? So this is not about kung sino ang utak. Even panahon ni Corazon Aquino, meron siyang pinush na House Bill 3788, an act recreating the Mindanao Railway Authority. Si Ramos, ayan, meron din. Si Estrada, si Macapagal Arroyo, si Benigno Aquino, si Rodrigo Duterte. And now ngayon, si Marcos Jr., Nung una, sabi niya talagang itutuloy niya yung flagship na ito. Maghahanap daw siya ng mga financing sources para ma-implement ang railway project na ito. Ito nga yung mga investors. Mga kababayan, hindi niya na kailangan maghanap. Dahil ang budget na 200 billion lang ang kailangan niya, hindi niya na kailangan utangin pa o maghanap ng investors sa China o kung saan pa man. Dahil yung almost 600 billion inilagay nila sa ayuda. Diba? Kasi nga, ang maalala ng taong bayan, kasi galing kay Duterte, build. Pero ang totoo, hindi yan kay Duterte. Nabasa nyo, narinig nyo naman. Hindi ito para kay Duterte. Ito ay para sa lahat ng tao. Hindi lang mga taga Mindanao. Kasi kayo mga palangga ko, kahit man saan, Ilocano man kayo, Bicolano man kayo, di ba? Pumupunta kayo sa Mindanao, nagbabakasyon kayo. Di ba? Maganda ko ang ating, rail transit is moderno, katulad ng mga like Europa, Hong Kong, Amerika, kung saan pa man. Di ba? Hindi ba dapat maging proud ang lahat ng leaders kung sino man yung bangag ka man, di ba? O addictus ka man, Pilipino po ang magbibitbit nito kasi ang purpose nito, mga kababayan, mapabilis ang transaksyon lahat. Mapamura ang mga bilihin. Bakit? Mga palangga, syempre kapag, ang kalakaran ng pagninegosyo ay mabilisan, di ba? Maraming competitors and everything, ang daming nagninegosyo, bababa yung mga presyo ng bilihin. Number one, lahat ng number one. Yung ating pagbabiyahe every single day, kung tayo ay nagbabiyahe, mga palangga, maayos. Kumpara noon, babagtasin mo pa yung bundok. Kasi, mga palangga, pumunta ako ng Davao Oriental. From Tagum, Diyos ko po, hindi pa air condition yung sinakyan kong bus. Di ba? 5 hours yata kami, kung tama yung pagkaalala ko, 5 hours. From Tagum, pumunta kami ng Davao Oriental. Yung buhok mo, malagkit na sa sa Alikabok, pagdating mo ng after 5 hours, punta ka ng Oriental, pwede lang taniman ng sibuyas pwede lang taniman ng sibuyas yung ulo mo kasi puro alikabok. Nakikita niyo yung importansya nitong mga proyekto na ito? Hindi ito tungkol kay Duterte. Bakit ayaw budgetan ng gobyernong ito? Hindi po ito. Sa halip, inuubos nila ang pera ng bayan sa kaputahan ng wadkom ng mga bangag dyan. Hindi ito para sa kay Duterte. Dahil ang intensyon o layunin ng mga proyekto simula pa ng mga nakaraang mga leaders natin, mga nakaraang presidente, ay para ma-improve ang inyong kabuhayan. The more na maganda ang transportation, mai-improve ang what? What? Ekonomiya at turismo. Maraming pupunta sa atin na iba't ibang mga lahi. So with that, yayaman ang Pilipinas. Di ba? Pagdating sa turismo. Pero hindi kaya yayaman ng Pilipinas. Takot dahil mga tao pumunta sa atin dahil ang presidente ay pulboronic, bangag. Tignan nyo ang crime ngayon. Kaliwat kanan. Even sa report, isingit ko lang, ang mga journalist, okay? Ang mga reporters na ginugurgor, hindi lang natin alam, na ginugurgor sa panahon ni Marcos,
And even now, tayo ay, kung di ako nagkakamali, pang-8 sa buong mundo ng delikadong puntahan ng mga mamamahayag. Okay? Kaya nga, di ba? Kaya nga ako sinusuppress ng mga yan. Like kayo, di ba? Kasi anytime, pwede kang gurgurin dito sa Bangag administration na ito. Talamak. So, sino ang, na-segue ko lang. Pero, ang makikinabang nitong railway project na ito, mga kababayan, kayo. Ekonomiya, turismo, yung mga anak na lahat. Pero bakit ayaw alit budget ni Bangag Jr.? Kasi ang bobo ng putang ina. Akala niya na ito ay matutuwa ang mga tao kasi ang tawag dito? May mga tumatawag, di ba? May mga naniningil. Naniningil ng 5-6, panyeta. Oh. Imagine mo, yung phase 1, Phase 1, Tagum to, Digos? Oh, dapat tapos na yan ngayon. Di ba? Kasi 2024 na. Pinangako ni Bangag yan eh. Di ba? Pinangako niya. Ang unang budget lang dyan, mga palangga, 81. Yung initial budget lang yan, 81 billion nga lang eh. Pero saan napunta pera nyo? Sa mga buwaka ng inang, nila Abante, nila Kimbo, nila Tambalos, Los Martin Romualdez, nila Saldico, lahat yung mga buwaka ng inang yan ay pinangbibili nila ng kanilang mga luxury items, luxury bags, luxury car, high-end cars. Kaya ayaw budgetan ng Bangag administration itong proyektong ito na makikinabang ang pangkalahatan, mapapilipino man, mapaturista na makakapag-ambag sa atin para sa ating ekonomiya. Wala talaga. Kasi tapos na yan, mga palangga. Ang target niyan, kung maalala ko lang, mga palangga, okay? Dapat 2023, yun nga, 2023, tapos na yan. Yun ang target date ni Pangulong Duterte. 2022, nawala siya, di ba? I mean, tapos na yung kanyang termino. Umaasa si Inday, kaya nakipag-partner si Inday sa Jutang Ginimes na unit team Bangag na yan, dahil gusto nga ni Inday ituloy yung mga proyekto na hindi para sa pamilya nila, para sa atin lahat. Tapos na po ang pagpaplano dyan, feasibility study, natapos na yan. Na-aprobahan na yan noong panahon pa ni Pangulong Duterte. Yung mga right-of-way acquisition, chuchu nila, mga palangga, tapos na lahat yan. Kaya nga nalaman nila na based on that feasibility study, na sa 2023, was it 2023? Yeah, 2023 ay matatapos na dapat yung proyekto na yan. Kasi naaral na nila lahat yan. Yung kung paano ang paggawa or yung timeline, di ba, palangga? Hi Mel, dyan sa TikTok. So napag-aralan na yan, mga kababayan. Lahat ng panganahon ni Duterte, ang gagawin na lang sana ni Bangag ay i-implement na lang. Gagawin na lang. Kasi nagawa na lahat. Study, chuchu, ito timeline, ito gagawin natin. Papatayo natin yung mga kable, dada. Pero sa pailalim ng Bangag na administrasyon, mga kababayan, ay what? Kailangan pa daw i-check, repasuhin ang mga batas, chuchu, ang mga panuala, di ba? Kaya walang budget. Kaya kasi, ang budget for that, 81 billion lang. Pinapunta sa ayuda o pinunta sa kanilang bulsa. Yan ang katotohanan yan. Kasi originally, may kausap na ang gobyerno natin, mga kababayan, na investor sa China. Na sila ang magpupondo dyan. Pero sa panahon ni Bangag, dahil nga sa ating relationship within China and the Philippines, dahil gusto ni Bangag Jr. na tumalon sa Rubicon River para makapag-bang yung hayop na yan. Di ba? Kailangan i-assess natin, i-reassess natin, sabi ni Bangag, kung kailangan, hanapan natin ng pondo at kailangan i-review natin yung feasibility study. Tapos na nga, napag-aralan na, approve, check, plangak. Pero dahil vindictive politics ang ginagawa o paghihiganti
sa dating Pangulong Duterte na wala namang ginawa sa kanila, kundi tinulungan pa sila ng mga Duterte kung paano muli na makilala ng mga Pilipino na iboto, although hindi naman talaga 31 million ang kanyang votes, eto ang kanilang kapalit. Paghihiganti sa akin, sa Pangulong Duterte, sa lahat ng mga sumuporta nila. Sumuporta sa kanila. Kaya ito yung reason kung bakit yan ay delayed projects. Kasi ayaw nila yang gawin. Hindi nila priority yan. Ang priority ni Bangag, magnakaw, magpulburon, mag-concert, mag-travel, mag-swinger, mag-swing sila dyan, mag-tsuktsakan, o kung ano pa man. Kasi sa kadahilanan, mga kapalangga, politika lahat. Inday Sara, gibain. Padampot si Quiboloy, padampot si Duterte, kasuhan si Maharlika, kasuhan ang lahat ng mga magsasalita na kritiko, takutin ng mga putang inang katulad ng mga alipores ni Lisa para hindi na tayo magsalita. Pero hindi si Maharlika matatakot sa panghaharas ng mga jutang ginimis na ito, pagpapal ng iba't ibang mga kaso, mga proxy cases. Kaya ganito po ang nangyayari sa bayan. Duwag si Marcos Jr. at si Lisa Tanas. Ayaw humarap. Akala ko ba kakasuhan nila ako nung pinakalat ko ang video na authenticated na si Marcos ay isang addictus benedictus. Hindi nila kayang magkaso on their own, kaya gumagamit sila ng tao para magkaso laban sa akin. Proxy cases ang mga yan. Kunyari, hindi pumapatol ang mga Marcos, pero ang pondo ng pera ninyo, mga kababayan, ang pera ay ginagastos sa mga fabricated crimes, fabricated cases, pinupondo ni Lisa Arenta Marcos, kidnapper, smuggler, Bangag Jr. para tumahimik si Maharlika. Sabi ko nga sa inyo, over my dead gorgeous body, o bago matanggal ang hininga ko, sila muna ang matanggal ang hininga. Kaya ganito na lang, nag-hire ng mga assassin sa mga hayop na yan, may death threat ako kasi ang bunganga ni Maharlika hindi tumitigil, hindi napapasma, parang may baterya. Parang may ever ready. Diba? 24/7 mga hitad. Hindi naman. Kaya gusto ng mga hayop na yan, patigilin ako. So, mabalik tayo dun sa Mindanao Rail Project. Dami naman tumatawag sa akin. Nabayad na ako ng utang ko. Pwede ba? Mamaya na? Buiset. Okay. Chika lang. Diba? So, napapakita natin na itong bangag na gobyernong ito, wala talagang political will. Meron siya pulburon will. Diba? Kasi yung ginagawa niya, very noy-noy eh. Very yellow. Iset aside mo na yung project. Titignan muna natin yan. Tignan natin yan. Pag-aralan muna natin uli. Nye. Tignan natin ang feasibility study, eklabush. Tapos na nga eh. Aaralin mo pa uli? Mag-aral ka kaya Bangag? Total undergraduate ka naman na hitad ka. No offense sa undergraduate. Wala tayong problema yan. Kung undergraduate ka at successful ka sa negosyo. The problem is nagsisinungaling si Bangag. Diba? Yan ang binato sa kanya ng mga dilawan. Dati na undergraduate. Kaya mag-aral ka Bangag. Imbis na yung aral-aralin mo yung jutang genimis na feasibility study na yan ay tapos na nung panahon ni Duterte. Wala na nga, tipid ka na nga sa gagawin. I-implement mo na lang. Gagawin mo na lang. Tapos ngayon, hindi nyo ba budgetan? So malinaw pa sa sikat ng araw na ang Mindanao Railway Project na yan, mga palangga, ay maaantala dahil pinupolitika ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. dahil nga ito, akala niya, dahil Bangag siya, akala niya ang nag-originate niyan ay ang Pangulong Duterte. Nag-initiate lang si Pangulong Duterte na dapat kumuha tayo ng funding, kumuha tayo ng, ng gawin natin ito, Hi, Sam John. I'm sorry I can't let you in. I can't let you in palangga kasi live ako sa YouTube and Facebook. Pag soul live lang natin sa TikTok, pwede. Tsaka si Prince kanina, nakita ko rin yan. But anyway, ganun pa man mga kababayan, itong kaletsya ng Bangag administration na ito, ay Cecil Mueller. Okay? Jerry, mabuhay palangga, sabi ni Yan. Watching here in New York, sabi ni Flory Gerlan. Thank you palangga. Okay.
Kinukontempt ng mga mangmang sa batas ang isang attorney Zolaican na naglahad ng tamang batas. Truth hurts, sabi ni Duchess Fiona G. Exactly. Exactly, mga kababayan. So imagine mo, iko-contempt nila. Tapos nakita ko sa TikTok, nag-ano pa si Akop, nag-fist bump, nag-ano-ganon pa sila, ganon-ganon pa si nagganunan si Franz Castro na ba successful napakontempt natin. Ganon ka-demonyo yung mga yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, you have to act now. 'Di ba? Lahat ginagawa nila bangag para maalis si BP Sara, sabi ni Palangga. Solid maharlikan ako. Puro kriminal sa sakwak.com, sabi ni Becky Lynch. Cora McCarver, huwadkom sila na ang investigators, prosecutor. Tama. Sabi ni Cora. Highlight natin. Sabi ni Cora McCarver, huwadkom sila na ang investigators, prosecutors, judge, juries, at mga walang hiya talaga. Exactly. Sila na lahat. Sila na yung auditor. Sila na yung COA, sila na lahat, sila pa polis. Di ba kaya dapat talaga bubuwagin na yan, mga palangga. Sabi ni Bobby Marino, nga palangga, no? Please wag kang mapagod, nakalampagin ng mga buhayang salot sa bayan. Mabuhay at magpalain ka palangga. Salamat palangga. Kawawa talaga ang atang bayan, sabi ni Red Dragon. Mr. Romualdez Tambi, yung hayop na yan, palangga. Kawawa kayo. Alam nyo, kung titignan ninyo, mga palangga ko taga Mindanao, alam mo napakagandang proyekto niyan eh. Ay si Janice J, thank you palangga. Si Ma'am Rebecca Ugata, thank you so much. Dito sa TikTok, masyado akong maputi para ako nababad sa pulburon. Ay, mga bata dito ha. Alam niyo mga bata sa TikTok, makinig kayo kay Palangga Maharlika niyo o Lola Maharlika niyo. O tita na lang, masyado naman ako matanda para maging lola sa inyo. Sabi ni Chong Tox, tama, convicted na ang husgado only sa Pinas. Itong pinagsasabi ko dito, ito, simple lang yan, okay? Sige. Yung mga dilawan o yung mga nabudol pa ni Marcos, galit kayo ka sa mga Duterte kay Inday. Gusto nyo usigin yung 125 million confidential funds. Okay? Walang problema dyan. Kung yan talaga ay napunta sa katiwalian, sige, tignan natin kung ano yung ginawa ng kung ano yung audit ng COA. Pero that's impossible, mga kababayan. Kasi yung mga naratibo na yan, palangga, ikaw na bata ka dyan, pangbangag lang yan, panglisa yan. Ulitin ko muli, ano ba ang mahalaga sa inyo? Yung 125 million pesos o yung 1 billion a day na flood control project? Kasi kung talagang matapang kayo, para kayo sa bayan, para kayo sa future ninyo, talk about the 5,500 flood control projects. Ito, pigain nyo ng pigain ang mga buwaka ng ina sa Kongreso. Nasabihin nyo na imbestigahan dito, yung audit din nila. Bakit si Sara lang? Yan ang tignan nyo, di ba, matatalino kayo. At kung mag-agree kayo kay Bangag na dapat wag nang ituloy ang Mindanao Railway Project na yan, ay baliktad na ang mga bata. Mga bata, baliktad na utak ninyo. Yung railway project na yan, yung Mindanao and the Philippine National Railway sa Maynila na yan, na isinusulong ni JVRs ito. Para yan sa mga apo nyo. Para yan sa mga anak nyo, lalo yung mga bagets ito sa TikTok. Hindi yan para kay Marlica o para kay Duterte. My God, sooner or later, lilisan na kami sa mundo. It's your life. Hindi sa amin. Imagine mo, nasa hukay na kaming lahat. Ito yung mga kaidaran ko dito. Nasa hukay na kaming lahat. Tapos what? Mayroon uli na ipapanganak na katulad ko. Tapos ito uli yung binabanggit ni Maharlika 2-3. Napapawad pa ulit-ulit na lang. So I hope mag-isip kayo. We are doing this. I am doing this dahil sa advokasya ko na makita ko ang mga kabataan na hindi kayo nagagahasa, hindi kayo napapatay, hindi kayo narariding in tandem, at malaya kayong nakakapasyal sa mga parke, bitbitin ang inyong mga anak, maraming mga facilities, kahit sa mga public facilities like parks, simple lang yan. Pero yan ang buhay na pwedeng maibigay sana ng matinong leader. Yung malaya ka makalakad, pupunta ka sa park, magpapahangin-hangin ka, dalhin mo yung anak mo, nababudgetan yung mga swing, yung mga slide. Tignan nyo yung mga swing sa mga parke nyo. Sige nga.
Hindi ba pag nagsaslide ang mga anak nyo may kalawang? Minsan masasabit pa yung puwet. At pag nasabit ang puwet ng inyong mga anak, anong tawag doon? Masusugatan, ma-infeksyon, matitetano, pwede pa matsugi. Ganyan kabulok ang Pilipinas dahil sa bangag na administrasyon. Inumpisa na sana ni Duterte, gurgurin na lahat ng mga bangag. Ang daming pera na pupunta lang sa tang-inang ayuda na yan. Pwede yan sa bawat barangay kung ako ang maging presidente nyo. Sa 2028, lahat ng parke ng mga bata ay maayos lahat. Hindi siya pro na maaksidente, mabunggo ang ulo ng bata, masabit yung buli ni Totoy sa slide, di ba? Bakit ko alam yan? Ang mga anak ko, nung mga bata sila, dinadala ko sa park, yan yung mga tanong ko sa sarili ko, putang ng gobyernong ito, sabi ko. Imbis na itong mga slide na ito. Anong ginagawa namin noon? Oh, ang gagawin ko, naglalagay ako ng tape. Ito, true story. Naglalagay ako ng electric tape. Meron kaming park na pinupuntahan sa Quezon City. Yung anak ko gustong-gusto mag-slide. Ito, true story. Ang ginagawa ko, nagbabaon ako ng electric tape. Nilalagyan ko ng electric tape yung ano na yon. Yung part na yon na yung atako na bala. Kalawangin na, o anak, mag-slide ka. That's true story. Kaya kung marami akong naisip na mga magagandang proyekto sana para sa mga future ng mga bata. Like yung mga nakakala nyo, simple lang yan. Yung mga palaruan na yan, yung mga park na yan, mga kababayan, informative years yan ng mga bata. Diyan nahuhubog ang inyong mga anak through those experiences ng mga toddler, mga kinder. Imagine mo, naalala ko yun. Nagsaslide yung mga anak ko, awang-awa ako dun sa mga bata na naglalaro din. Kaya ang ginagawa ko, pumupunta ako, nilalagyan ko ng tape. Ako pa naglalagay ng tape nun. Di ba? Inareklamo ko naman sa barangay. Nire-report ko pa sila. Malapit yung part namin ng simbahan eh. Kasi yung, dyan sa Project 8. Oh. Dyan sa pangalan yan. Basta, wag na natin bagitin. Okay? Inaano ko yan, nilagay ko. Ang dami kong reklamo sa mundo dito kasi, nakakapag-travel tayo. Ngayon, yung mga parks dito, hindi naman perfect lahat. Pero may mga recreational na dapat yan ang tinututukan ng mga buwaka ng Inang Huwad Committee na yan, na dapat yan ang mga proyektong binabudgetan. Ang mga parke, tingnan mo, mga bata ninyo, kumusta kayo? Reaction TV, thank you, you're here. Di ba mga bata ninyo, kaluoy man sila. Simpleng mga bagay yan, pero yan ang makakapaghubog sa mga bata na kapag sila ay lumalaki. Na nakapag-slide sila, ng bata sila, kasama yung kanilang mga kapitbahay, or something. Memories yun eh. Mga fond memories yun ng bata ka. Tignan mo, naalala ko, dadala ako ng electric tape para yung anak ko makaslide. May moment pa na yung park, 'di ba, may tubig, may something. Oh, ang gagawin ko, hindi naman ako bumili ng graba, pero kumukuha ako ng like yung yung sand sa gilid-gilid para itambak ko doon kasi mga maliliit lang naman na butas-butas na ganyan. Yun dapat yan tinututukan ng mga proyekto ng Huwad Committee, pero anong ginagawa ng mga buwaka ng ina? Bibili si Kimbo ng mga mamahaling bag, Rolex, si Abante, pinapakita mga high-end cars. Lahat naman yan sila. Lahat yan sila. Sila lang yung mga napicturan. Si Tambalusdos, bibili si Saldico ng mga chopper and everything. Kaya kaluoy kayo. Ako, sinasabi ko to sa inyo. Kasi bilang nasa ibang bansa, nakikita ko po yung pagkakaiba. Hindi lang ng Amerika. Kahit pumunta ka ng Thailand, mas improve sila. Pumunta ka ng Asian countries. Pwede tayo maging Singapore-like. Yung sinasabi ni Bangag. Pero asan na Singapore-like niya? Dugyot-like na. Kaluoy talaga. Kaluoy ang mga future ninyo, mga bata dito sa TikTok. Kawawa kayo. If I have a magic wand, ang unang proyekto ko, yan. Ang una ko pala ay bangin kasi lalaglag ko silang lahat doon. Lahat ng mga kawatan. Bangin, mga public parks, gusto ko pagandahin yan. 'Di ba? At gusto ko ito pa ang mga gusto kong gawin.
If I have time, I hope I have a lot of time in this world to do things na gusto kong gawin. Yang mga bawat barangay, dapat dyan may mga pub, may mga library. Masarap pa rin magbasa. O, di ba, maisingit lang ng mga actual, ganitong libro kaysa sa internet. O, di ba? Yung mga soft-bound, hard-bound na book. O, yan, Kingmaker, andyan pa lang ka, mag-message na kayo dyan. Masarap pa rin gusto ko, Attorney Vic Rodriguez. Ayan, para sa Senado yan, next year. But anyway, eto yung mga gusto ko na napipicture ko na sana sa Barangay 1, mayroong library. Maliit lang na library. Tayo, mga OFW, we can donate books. Maybe we'll start. Ito din kasi mga kapitan na ito, mga bayaran din to eh. Dapat kayo mismo eh. Pero we can connect maybe later on, Cathy Binag. We have a lot of plans in this world. We can connect sa mga barangay. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!